Now, kapag sinabi po yung salitang recapitulation, it means ito po ay isang eksena na nasa ibang anyo, pero ang tinutukoy ng eksena na ito ay tumutukoy po sa mga nakaraang na eksena, pero iprinisinta po sa ibang anyo or ibang style. Nang ibig sabihin, this is already something na nabanggit po in the previous chapters na inulit lang po sa ibang anyo. And we will see that mamaya. So simulan po natin dito sa salitang karagdagang sagot. Ano po ba ang binibigay ng chapter 11 verse 15 to 19 na nagbibigay po ng karagdagang sagot sa mga nakalipas na pag-aaral po natin? Halimbawa, kung babalikan po natin on chapter 6 verse 9. Chapter 6 verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay po dito sa chapter 6 verse 9 of Revelation. Sabi po ng Biblia, nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay, dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan ang parusa at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. So, tingnan niyo po yung tanong in chapter 6, verse 10. Ano po ang tanong at ano po ang daing na mga Kristiyano na pinatay sa eksenong ito? Kailan po ninyo hahatulan at parurusahan ang mga pumatay sa amin? So ngayon, yung ganyang klaseng katanungan, ang chapter 11 naman, ang siyang nagbibigay ng kasagutan dito. Okay? So ang daing po ng mga kapatiran in chapter 6 was, kailan nyo po hahatulan yung mga pumatay sa amin? Chapter 11 verse 15, ang siyang nagbibigay ng kasagutan sa daing na yun. Okay? Bukod pa ho dito, we also see mga kapatid that if you turn with me in chapter 10, let's go to chapter 10, verse 7. Chapter 10, verse 7. Sabi ho dito, sa chapter 10, verse 7, kapag pinatunog na ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, matutupad na ang lihim na plano ng Diyos ayon sa sinabi ng mga propeta na kanyang lingkod. So, bakit po nasabi ng anghel na mawawala na po yung mga panahon? Bakit po niya nasabi na matutupad na yung plano ng Diyos? Dahil kung itataas po natin ang basa, look what he says here. At nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat at ng lahat ng naroon, sinabi ng anghel, hindi na magtatagal ang panahon. So, bukod po sa chapter 6 verse 10, makikita din po natin in chapter 10 verse 6 kung ano pong ibig sabihin na hindi na magtatagal ang panahon. That means darating na yung final judgment. Yan ang nagbibigay po ng karagdagan sagot para ho dito. Kasi kung tatanungin ho natin, ano po ba ang itsura na mawawala na po yung panahon? Well, ang chapter 11 verse 15 to 19, ang siyang nagbibigay ng kasagutan sa mga tekstong ito. So una, kailan niyo po hahatulan yung mga pumatay sa amin? Pangalawa, ano po ba ang itsura na hindi na magtatagal ang panahon? Ang chapter 11, 15 to 19, ang siyang nagbibigay ng karagdagan na detalye para sa mga katanungan at statements na iyan. So ngayon, simulan po natin ang ating pag-aaral in verse 15 of chapter 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo
na kanyang pinili at maghahari siya magpakailanman. In English, the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever." So another thing that we must see, mga kapatid, about yung sinimulan po natin na teksto po dito is that this is the beginning ng seventh trumpet. Ngayon, ang sabi po dito, the seventh trumpet begins with the reign of God and Christ. Bukod po dito, nasaan po nakatuon ang kanilang paghahari? Sabi po dito, kingdom of this world. Now, kung mapapansin po natin sa mga trumpet judgments na ating po tinalakay noong nakaraan, karamihan po ng mga trumpet judgments ay always related sa judgment. Always related with destruction. Pero magtataka ka kung bakit nung pinatunog na po ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, instead of fire, instead of mga bituin na nagbabaksakan, instead of mga earthquake o mga lindol, ang unang nakita ho natin pagkatapos patunugin yung ikapitong trumpeta is pagpupuri. So ulitin ko ho, most of the trumpet judgments na pinag-aralan po natin, puro judgment, paghatol, kaparusahan, pero pagdating sa huli, bakit pagpupuri? Dahil dumating na ang kabuuan ng paghahari ng Diyos kasama ni Kristo. So ngayon, ang ibig sabihin po nito, ang nilalarawan po ng final judgment or seventh trumpet is the consummation of history. Which means, ito na ang katapusan. Wala na ho dadagdag pa dito. Wala nang susunod pa dito. Ito na yung final judgment. Ito na yung katapusan. This is it. This is the end. Kaya nga nabanggit ko nga po sa inyo kanina mga kapatid na yung section po na ito ay nagbibigay ng kasagutan at karagdagan ng impormasyon at detalye doon sa nabanggit po nung anghel na nanunumpa po siya sa Diyos na hindi na magtatagal ang panahon. Bakit po? Dahil dumating na yung tinatawag the consummation of history. Which means history has now come to a close. Darating na ang katapusan. Maghahari na po ang Diyos at si Kristo at wala na po ang kaharian ng kadiliman. Now, it is interesting dahil sa lumang tipan mga kapatid, madalas na binabanggit po ng mga propeta that one day may itatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanmay hindi po mawawasak o magkakahati-hati o magigiba. But it is a kingdom that is everlasting. Halimbawa, if you turn with me in Daniel chapter 2, yan po ay madalas na binabanggit sa aklat ng Daniel. Daniel chapter 2, we'll look at several passages in Daniel. Daniel chapter 2, at dito po tayo sa talatang 44. Daniel chapter 2, verse 44. So madalas na binabanggit yung patungkol sa isang kaharian na itatatagpo ng Diyos sa kahulian in the last days. Sabi po dito in verse 44, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian. Hindi wawasakin, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom
that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Now, hindi pa ho ito nagaganap. Hindi po ho ito dumarating sa kanyang kabuuan. Ang sabi lang po ng Biblia, darating ang panahon na ibibigay ng Diyos ang kanyang kaharian at ilalatag po niya ang kanyang kaharian dito po sa mundo at walang anumang klaseng kaharian ang pwedeng lumipol ho dito. Buhat po ho dito in chapter 7 of Daniel, karagdagan po in chapter 7, tignan niyo po ang nakalagay dito sa talatang 13. In chapter 7 verse 13. Chapter 7 verse 13 ng Daniel. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. At naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagbaksak ng kaharian niya. So kung ikaw ay isang Hudyo o isang, sabihin na ho natin, Christian na hentil, na tagapag-aral ka ng lumang tipan, ang inaabangan po ng mga tao noong panahon po ni Kristo, maging sa panahon po ng mga apostol, ay yung mga nabanggit po dito sa aklat Daniel 2 at Daniel 7. At sa ating panahon, hindi pa ho dumarating yan. Bakit po? Dahil may kasamaan pa. Nandito pa si Satanas. Kumikilos pa rin po ang espiritu ng Antikristo. So hindi pa ho natutupad sa kabuuan yung mga pangako o propesiya na ito. Gayunpaman, nung binuksan at pinatunog ng anghel ang seventh trumpet, bakit po nagkakaroon ng pagpupuri ang kalangitan? Bakit sila nagagalak? Bakit sila nagsasabi, salamat o Diyos, dahil nagsimula na ang iyong kaharian. Ang kaharian mo at ang Kristo. Well, that means that the seventh trumpet is a fulfillment ng mga nabanggit po dito in Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Nang ibig sabihin, dumating na yung panahon na matutupad ang Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. So, we have to look at this one, mga kapatid, as something like this in chronological, visionary order. That is to say, hindi pa ho ito natutupad. The sixth trumpet and the seventh trumpet, hindi pa ho natutupad yan. So, ito, matutupad lamang pagbalik ni Kristo. So, pagbalik ni Kristo, dito pa lang ho matutupad yung binabanggit po dito in Revelation chapter 11. Now look at this. Kung babasahin naman po natin ang unang Korinto 15, unang Korinto, kapitulo 15, at dito po tayo mga kapatid sa talatang 24. Bakit ho natin nasabi na hindi po ito matutupad hanggat hindi bumabalik si Kristo? Dahil ayon po sa unang Korinto 15, talatang 24, ito po ang nakalagay. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So ang tanong, kailan po matutupad yung mga pangako sa Daniel 2, Daniel 7, kapag ang kaharian ng Diyos at ni Kristo ay itinayo na? Ito po ay matutupad sa kanyang pagbabalik. Subalit, bago po natin ipagpatuloy yung mga ibang teksto ho dito, maari ho natin tanungin, ang kaharian po ba ng Diyos ay magsisimula lamang sa kanyang pagbabalik? And the answer, mga kapatid, is yes and no. Nang ibig sabihin,
Noon dumating po ang ating Panginoong Hesukristo, at siya po ay nagpapalayas ng mga demonyo, at siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagsimula na yung tinatawag ang kaharian ng Diyos. So ulitin ko ho, when did the kingdom of God begin? The kingdom started with Christ. Nung pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, partially, at hindi sa kabuuan, kundi partially, nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Mateo Kapitulo 12. Mateo Kapitulo 12. Bakit ho natin sinasabi na nagsimula partially ang kaharian ng Diyos? Now, look at what it says, your mga kapatid, sa talatang 25. Matthew chapter 12, verse 25. Sabi po dito, alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanya mga kampon, nagpapakita lang ito na nakakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. So, kitang-kita ho natin, if we look at the teachings of the Bible chronologically in an eschatological fashion, kailan po ba nagsimula ang kaharian ng Diyos? Kailan po ba nagsimula ang paghahari ng Diyos? Well, sabi po ni Kristo kanina, kung nakikita mo ako na nagpapagaling ng mga may sakit at nakikita mo ako na nagpapalayas ng mga demonyo, dumating na ang paghahari ng Diyos. So nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Now, bakit po natin kailangan mapag-aralan yung mga bagay na ito dahil sa Biblia, meron isang termino na kung tawagin, yung ngayon, pero hindi pa nagaganap. Yung ngayon at yung hindi pa nagaganap. Nagsimula na po ngayon ang paghahari po ng Diyos. Nagsimula na po ngayon na maitayo ng Diyos ang kanyang kaharian partially. At bakit po? Dahil nung dumating si Kristo, at marami na po naboborn again, marami po mga taong may sakit na gumagaling, at yung mga demonyo ay pinapalayas na po niya. Yan po ay nagbibigay po ng isang malinaw na pahiwatig na pinasukan na po ng Diyos ang kaharian ni Satanas at winawasak na po niya ang kanilang kapangyarihan. Kaya tuwing may nakikita po tayo mga kapatid ng mga tao na naboborn again sa ating mundo, mula po noon hanggang ngayon, that means nagpapatuloy po ang paghahari ni Kristo sa kanyang kaharian dito sa mundo, bagamat hindi pa dumarating yung kabuuan ng kanyang paghahari. So bakit ho natin nasasabi na kapag may mga tao na born again, nagpapatuloy pa rin po ang kaharian ng Diyos? Basahin po natin ang Lucas 17. Lucas 17. Lucas Kapitulo 17. At dito po tayo sa talatang 20. Lucas 17, talatang 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari.
dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. So napakalinaw, nung dumating si Kristo, nagpapalayas po siya ng mga demonyo, nagpapagaling po siya ng mga may sakit, at marami po ang naboborn again, nababago ang kanilang buhay, pinapalaya po sila sa kanilang pagiging alipin ni Satanas. Nagsimula na yung tinatawag ang kaharian o paghahari ng Diyos. Pero ang hindi pa ho natutupad o yung hindi pa ho nagaganap ay yung kabuuan ng propesiya ni Daniel. Dahil kapag dumating na po yung panahon na yon, wala na si Satanas, wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, wala ng kasamaan. So we can say the kingdom of God is partially established. Pero darating po yung panahon where it will be fully established na. Kaya nga, ang pagpasok po ng seventh trumpet, yan po ay tumutukoy sa kabuuan ng paghahari po ng Diyos. Kaya nagpupuri po ang kalangitan, dumating na ang iyong kaharian. Maghahari na kayo dito sa mundo. Na bakit po kailangan banggitin ng mga kalangitan na maghahari na po ang Diyos dito sa mundo? Dahil habang nandito po ang kasalanan, may namumuno si Satanas ho yun. Siya ang binabanggit po sa Biblia, the God of this world. Siya yung binabanggit po sa aklat na Efeso, the Prince of the power of the air. So we could say the kingdom is partially established, pero habang nandito si Satanas, habang nandito ang kasalanan, habang nandito ang kamatayan, hindi pa dumarating yung mga iba pang pangako ng Diyos na matutupad. So ang seventh trumpet judgment ay nagpapakita po kay Juan, ito ang itsura kapag dumating na yung kabuuan ng paghahari ng Diyos. Ngayon, ipagpatuloy po natin ang basa in Revelation chapter 11. Tignan po natin yung mga iba pang detalye na nabanggit po dito. Kaya tuwan-tuwa ang mga nasa langit dahil, sabi po dito sa talatang 15, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. Verse 16, at ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nyo na ang iyong kapangyarihan at nagsimula na kayo maghari ngayon sa mundo. Now, I don't want you guys to miss this. Lumitaw ulit ang 24 elders. The last time that they were mentioned was in chapter 6 or chapter 4, 5, and some parts of 6, but mostly chapter 4 and chapter 5. Pero lumitaw ulit po sila. At nagbibigay po sila ng kapurihan po sa Diyos. At ano po ang bahagi sa kanilang pagpupuri? Ang sabi po nila, ginamit nyo na ang iyong kapangyarihan. Now, ang tanong walang bagay na may buhay dito sa mundo o sa sansinukob na hindi nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi po pwede, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng buhay at magpatuloy sa buhay na ito kung wala doon ang kapangyarihan ng Diyos. So ngayon, magtataka ka, bakit ito ang pasasalamat na ibinigay ng 24 elders? Sabi nila, O Diyos, salamat. Maghahari na kayo. At ginamit nyo na. Now notice the words, nyo na. Which is, he used it now. So bakit nila sinabi, ginamit nyo na ang iyong kapangyarihan? This is another way of saying that yung pangitain na nakita ni Juan sa pagtunog ng ikapitong anghel sa kanyang trumpeta, nakita niya na kung ano po ang magiging itsura na wala na pong hahadlang sa plano ng Diyos. And what do we mean by hadlang? It means wala nang delay.
Now, there are cases where nagtatanong ho tayo, Pastor, bakit pinintulutan ng Diyos na ito ang mangyari sa taong ito? Bakit yung mga kapatid natin sa ibang bansa inuusig ng ganyan? Dahil may mga bagay na pinintulutan po ng Diyos na maganap, pero at the same time, meron din po siya mga bagay that He's holding back on. Now, could God, theoretically speaking and biblically speaking, could God stop the persecution here on the earth? Absolutely. Could God stop death for all saints? Absolutely. Pero bakit hindi niya ginagawa? Bakit hinahayaan lang po niya mangyari? Dahil bahagi po ito sa kanyang plano. Ngayon, nung nagpupuri po ang 24 elders at sinabi nila, ginamit nyo na ang yung kapangyarihan, the only reason why, mga kapatid, si Satanas ay may kaharian temporarily dahil hindi pa ginagamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. The reason why ang kasalanan ay lumalaganap at nagpapatuloy dahil hindi pa ginagamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So ngayon, ang binabagin po ng mga 24 elders, dahil ito na yung katapusan ng lahat, at dumating na yung oras na hahatulan ang masasama, gagamitin na po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ubusin ang lahat ng kasamaan. Kaya nga galit na galit si Satanas eh. Because the Bible says, maikli na lang ang kanyang panahon. So, nakakilos po si Satanas dahil hindi pa ginagamit ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan. In other words, once he lets his hand go, the full wrath of God is coming. Pero habang nakaharang, so to speak, ang Diyos sa mga bagay na hindi pa bahagi sa kanyang plano pa, makakakilos at makakakilos ang kaaway to a certain degree. Pero dito, nagpupuri po ang kalangitan dahil mauubos na ang kasamaan. Dahil ginamit na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, karagdagan pa ho dito, sabi po in verse 18, tignan niyo po ang reaction ng mga tao. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo. Dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila. Now, magtatanong ka eh, bahagi po ito sa pagpupuri ng 24 elders. So bakit kailangan banggitin ng 24 elders sa kanilang pagpupuri sa Diyos? Panginoon, naghahari na kayo at gagamitin mo na ang iyong kapangyarihan, subalit nagagalit o galit na galit ang mga tao sa inyo. You wanna ask that question? Bakit binanggit ng 24 elders yung mga salitang galit na galit ang mga bansa? Sa dami-dami po nila pwede sabihin, bakit napaka-specific na galit ang mga bansa? Well, kagaya po ng mga ilang teksto sa Revelation, ito din po ay may pinaghuhugutan na isang teksto mula sa lumang tipan. Basahin po natin ang aklat ng Salmo, Kapitulo 2. Salmo, Kapitulo 2, talatang 1. Salmo, Kapitulo 2, talatang 1. Tignan po natin. Salmo 2:1. Bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano ng masama? Bakit sila nagpaplano nang wala naman patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Sinabi nila, huwag tayo pasakop o sumunod man sa kanyang pamamahala. Ngunit siyang nakaupo sa kanyang trono sa langit ay natatawa lang at kumukutya sa kanila. Sa galit ng Diyos sila'y binigyang babala
at sa tindi ng kanyang poot sila'y natatakot. Sinabi niya, iniluklok ko na ang hinirang kong hari sa kanyang trono sa Zion, sa banal kong bundok. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Hilingin mo sa akin ang mga bansa sa buong mundo, at ibibigay ko ito sa iyo bilang mana mo. Pamumunuan mo sila, at walang sasalungat sa iyong pamamahala. Sila'y magiging parang palayok na iyong dudurugin. Kaya kayo mga hari at pinuno sa buong mundo, unawain ninyo ang mga salitang ito at pakinggan ang mga babala laban sa inyo. Paglingkuran ninyo ang Panginoon na may takot at maggalak kayo sa Kanya. Magpasakop kayo sa hari ng Kanyang hinirang. Kung hindi ay baka magalit siya at kayo'y ipahamak niya. Mapalad ang mga nangangalong sa Panginoon. So ngayon, itong mga salitang galit na mga bansa ay isang hugot mula sa Salmo, Kapitulo 2. Nabasa ho natin kanina, may itinalaga ang Diyos, si Yahweh, ng isang hinirang hari. Ngayon, yung hari po na yon ay tinawag din niya anak ko. Pero ano po ang response ng mga tao nung malaman po nila, hindi sila pwede maghari, kundi ang maghahari sa buong mundo ay hindi yung kasamaan, kundi ang hinirang hari ni Yahweh. Ang sabi ng Biblia, galit na galit sila. Ito po ay nagtuturo ho sa atin that yung binabanggit po sa aklat ng Salmo 2 ay patungkol eschatologically kay Kristo. Na kapag dumating si Kristo at itinayo na ang kabuuan ng paghahari po ng Diyos, magagalit ang lahat ng masasama. At yan po ay nakikita po natin sa ating kasalukuyan. Bakit nga po ba nagagalit ang mga tao sa liwanag na nanggagaling sa salita ng Diyos? It's because ayaw po nila maghari ang Diyos. Bakit po nila pinagbabawalan na magkaroon ng 10 Commandments doon sa Assiniboine Park? Bagamat binalik naman. Bakit sila nagagalit? Dahil ayaw nila maghari ang Diyos. Bakit marami po tayong mga liberal na kakilala na sasabihin po nila, my body, my choice? Dahil ayaw po nila maghari ang Diyos. Bakit ang mga bakla galit na pinagbabawalan ho sila na magkasal? Is because ayaw po nila maghari ang Diyos. In other words, the reason why the gospel is not popular in our world is because when the gospel enters the heart of men at nabago ang buhay ng mga taong nakinig, doon na nagsisimula at nagpapatuloy ang paghahari ng Diyos. Pero ang mga taong ayaw sa paghahari ng Diyos, masyadong mahigpit ang Diyos para sa kanila. Ayaw nila magbago. Ayaw nila yung dinidiktahan ang kanilang maling gawain. Pero sa mga Kristiyano, alam ho natin na naghahari po ang Diyos sa ating buhay dahil sa tulong po ng Espiritu Santo, dumadaloy ho sa atin ang katotohanan at tinutulungan niya ho tayo na maipamuhay po ito. Dahil nasa ilalim po tayo ng paghahari ni Kristo. Pero yung mga taong sa labas na walang kaugnayan kay Jesus, galit na galit sila. Ayaw pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Ayaw po nila na sila'y binabahagian ng salita ng Diyos. At kapag may binabahagian ka, iniiba po nila ang paksa. Because they don't want God to reign. Yan ang sinasabi po dito. Kaya galit na galit ang mga tao dahil ayaw po nila pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Now, maaari ho natin tanungin din mga kapatid, ano po ba ang itsura ng isang taong galit na galit sa Diyos? Ano po ang itsura po nun? Well, let's look at what the evidence shows in Revelation. Let's go to chapter 16, verse 9 ng Revelation. Chapter 16, verse 9. Halos lahat ay nasa chapter 16 eh. Chapter 16, verse 9. Ano po ba ang itsura ng mga taong galit sa Diyos?
talata 9. Tignan nyo ho. Verse 9. Pero kahit na napapaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa mga kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ang Diyos. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa verse 11. Verse 11. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos ng kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. And lastly, verse 21, talatang 21. Inulan ang mga tao na malaking tipak na yelo na tumitimbang na 50 na kilo bawat tipak. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. So ang tanong, ano po ba ang itsura ng isang taong galit sa Diyos na ayaw niya na maghari ang Diyos sa kanyang buhay? Madalas na binabanggit in chapter 16, nilapastangan nila ang Diyos. Nilapastangan nila ang Diyos. Nilapastangan nila ang Diyos. So ang tanong, kapag nilapastangan mo ang Diyos, hanggang kamatayan na walang pagsisisi, ano po ang connection po nun sa kabilang buhay? Yan yung binabanggit po ni Kristo, the blasphemy of the Holy Spirit. Di ba sabi ng ating Panginoon, kahit anong sabihin ng tao laban sa anak, mapapatawad siya. Pero ang hindi mapapatawad sa buhay na ito at sa kabila, ay yung napastangan po natin, sino? Ang banal na Espiritu. At anong ho ibig sabihin po nun? Na ilapat na ang katotohanan sa mga taong ito, nakarinig na ho sila, nabahagian na po sila, binalaan po sila ng ilang beses, pero hanggang sa kamatayan, galit sila sa Diyos. Ayaw po nila pakinggan ang Diyos. So ngayon, habang umaawit ang 24 na elders, sinasabi nila, dumating na ang paghahari ng Diyos at ni Kristo, galit na galit ang mga bansa, pero wala sila magagawa. Ngayon, here is what you will see after mabanggit yung salitang galit na galit ang mga tao. Balikan po natin ang Revelation chapter 11. And let's read the second portion. Sabi po dito, galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila. Panahon na upang hatulan nyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang iyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi. Now, if you are to ask the question, ano po ba ang itsura kapag ang Diyos ay naghari na sa kanyang kabuuan? What does the reign of God look like? Well, the reign of God will consist of two things. Unang-una, punishment of the dead. And number two, to reward the saints. Yan ay hindi pa ho nangyayari. Nagsimula na po ang paghahari po ni Kristo nung siya po ay naparito dito sa mundo, nung siya ay nagpapalayas ng mga demonyo. Siya po ay muling nabuhay, kaya siya mismo nagsabi, all authority has been given to me, both in heaven and on earth. Pero ang hindi pa ho natutupad sa kanyang kabuuan na bahagi sa paghahari ng Diyos ay hatulan ang mga patay at mabigyan ng gantimpala ang simbahan. Now here's the question. Bakit binanggit po yung salitang dead? Kasi sa kabilang buhay, technically, wala naman talaga patay pagdating sa kabilang buhay.
Ang namamatay lang ay yung ating pisikal na katawan. Pero ang kaluluwa, kailanmay hindi mamamatay. Mapa-unbeliever or mapa-believer, may walang hanggan na likas ang ating mga kaluluwa. Pero bakit ang title na ibinigay dito sa mga masasama, hahatulan na ang mga patay? Dumating na ang paghahatol sa mga patay. Unang-una, kaya ho sila tinawag mga patay, mga kapatid, dahil hiwalay ang kanilang buhay sa Diyos. Spiritually dead. Tayo, ayon po sa Efeso 2, bago ho tayo inilapit ng Diyos Ama kay Kristo, ano po ang ating kalagayan? Mga patay sa espiritual. Dead. Okay? Now, there are some who say na yung dead na tinutukoy po dito na hahatulan ay yung mga patay na Kristiyano. Mali ho yun. Bakit? Dahil sa susunod na phrase, nabanggit po dito, gagantipalaan ang iglesia. So yung iglesia na gagantipalaan, hindi rin sila pwede yung patay na tinutukoy ho dito. So, what does the reign of God entail? The punishment of the wicked and to give reward to the church. Now, how do we know ito po ay tumutukoy sa mga masasama? Basahin po natin ang Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. At dito po tayo, mga kapatid, sa talatang 11. Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 15. At tignan po natin kung ilang beses banggitin ang salitang patay. Pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay. So nabanggit namatay. Tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay tinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Now, napapansin niyo po ba wala ho tayo na isusulat dito? Is because ang chapter 11 verse 15 and 19 ay tumutukoy sa final judgment. So, ang katumbas ng pagpipresenta ng eksenang ito in this chapter is the same thing in Revelation 20 verse 11 to 15. It's the same scene. Iisa lang ang kanilang eksena, pero iprinisinta sa ibang uri o anyo. So kapag sinabi ho dito, hahatulan na yung mga patay, that's exactly the same exact scene. Pero ipiniresinta lang po sa ibang anyo. Pero hindi lang po ang chapter 20 who has the same scene. Matter of fact, if you turn with me in chapter 6, ito rin ang nakalagay in chapter 6. Dito po tayo, mga kapatid, sa talatang 14. At tignan po natin kung may kahawig na mga salita ho dito. Chapter 6, verse 14, tignan niyo po ang nakalagay. Naalis ang langit, na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. That's like chapter 20. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal na mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at lahat ng klase na tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa.
sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino man makakapigil sa kanila. Well, yung nabanggit in Revelation 6, verse 14 and following is also the same exact scene in Revelation 11, verse 15. Do you see that? Kanina nabasa natin in chapter 10, nawala ang kalangitan, nawala ang mga bundok. And then in chapter 6, nawala ang isla, nawala ang mga bundok. Lahat ng mga nabasa ho natin kanina ay tumutukoy sa paghatol ng Diyos sa mga masasama. So kapag binasa ho natin mga kapatid ang chapter 11, talatang 15 hanggang 19, ito'y tumutukoy sa great judgment, final judgment, na kapag hinatulan na po ang masasama, magiging malinis na po ang lahat. So always remember that. So no wonder why tuwan-tuwa yung buong kalangitan. Sinasabi nila, dumating na ang paghahari ng Diyos. Hahatulan na ang mga patay. That's the great white throne. Pero hindi natapos doon. Kagintimpalaan ang simbahan. Now, here's the question. When the Bible talks about reward, anong klaseng reward ang binabanggit po ba dito? Is this gold? Is this wearing many crowns that are literally gold or silver? Well, natatandaan po ba natin nung pinag-aralan ho yung chapters 2 and 3 ng Revelation? Ano yung mga gantimpala na binanggit po dito? Sa mga magtatagumpay, bibigyan ko kayo ng access to the tree of life. Sa mga magtatagumpay, bibihisan ko kayo ng puting damit. Sa mga magtatagumpay, ilalagay ko kayo sa aking templo bilang haligi at saligan, a pillar in the temple of my God. In other words, yung reward na binabanggit po dito mga kapatid, is makakasama po nila ang Diyos magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang reward. Pero ang iniisip ng iba nako, I can't wait na makuha ko yung reward ko. Streets of gold, meron akong bahay dito, meron akong necklace, meron akong wristband na full of gold. Hindi yun ang reward na binabanggit ng Biblia. Ang reward na binabanggit po ng Biblia ay makakasama mo na ang iyong Diyos. Dahil may mas hihigit po ba kesa sa Kanya? The answer is no. Na bakit po yan ang reward? It's because of the fact, mga kapatid, nung nagkasala si Adan at si Eva, nahiwalay po tayo sa Diyos. But the blessing that Jesus gives is restoration back to your Maker. Yun ang gantimpala. Ako, sabik na po na makita ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po ba sabik na sabik? Nais niyo po ba na makita na ho ang iyong tagapagligtas? Yan din ang sinabi ni Pablo. Mas gugustuhin ko na lang mamatay, iwanan ko na lang yung katawan ko dito, at mapunta na sa presensya ng Diyos. He had that dilemma. He wanted to be with Christ. Yan din ang sinigaw ni Haring David sa Salmo 27. Sabi niya, to be in the temple of my God is what I desire. To walk in the house of the Lord all the days of my life. There's also some pahiwatig as well in Psalm 23. But the point is very clear. The reward of the church is God Himself. Pero usually kapag sinabi reward, you have to somewhat earn it. May language of earning dyan when you have a reward. You've been given a reward dahil you've been doing something. But this reward, mga kapatid, is a gift of grace. You could not have earned access to God kung hindi ibinigay ng Diyos through Christ. So ngayon, as we go back to chapter 11, ano pa ho mga detalye ang binabanggit ho dito? Sabi po in the last part,
in verse 18, do sa last portion, at panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo, and for destroying those who destroy the earth. Now, here's another thing you don't want to miss. Very detailed na naman ang binanggit. Sino po yung mga hahatulan? Hindi lang po yung mga patay lamang, kundi those who destroy the earth. Sino yung tinutukoy po dito who destroy the earth? Pastor, yan yung tumutukoy po yan sa mga nagpo-pollute ng ating ecosystem. Yung mga naglalagay ng basura sa labas na hindi naman dapat. Yun po ba yung tinutukoy ho dito? Yung mga umaabuso sa mga hayop. Those who destroy wildlife, sila yung tinutukoy. Hindi ho. Kagaya po nung mga salitang galit na may pinaghugutan sa lumatipan, ito rin, may hugot din po siya sa lumatipan. Ipapaliwanag ko na lang po sa inyo. Ang pinaghugutan po nito is Jeremiah 51, verse 25. Now, the context of Jeremiah 51 is, dumating na ang paghato ng Diyos sa empire ng Babylonia. Ngayon, in the empire of Babylon, marami po silang ginawang masama sa mga tao dito sa mundo. They destroyed the earth, so to speak. Winasak at inalipin po nila at we could say inusig yung mga mananampalataya dito sa mundo. So binabanggit po doon, they destroyed the world. Pero ayon po sa konteksto of verse 25, ang pangako po ni Yahweh is, wawasakin po niya ang Babylon who destroyed the earth. Now, why is this important? Bakit ito ang ginamit ng Revelation sa lahat ng mga teksto na pwede po nila gamitin? Is because ang kaaway na binabanggit po dito is Babylon. Now, in Revelation, ang buong mundo ay binigyan ng titulo Babylon. Let's turn here in chapter 17 of Revelation. Revelation chapter 17. At tignan niyo po ang nakalagay sa talatang 1. Revelation chapter 17, verse 1. Tignan niyo ho. Pagkatapos, dumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari sa buong mundo sa pamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya. At ang mga tao naman sa mundo ay parang nalasing sa mga itinuro niyang kasamaan. Pagkatapos, napuspos ako ng banal na espiritu at dinala ng anghel sa ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw na iyon ay may 7 ulo at 10 sungay. At sa buong katawan ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Kulay ube at pula ang damit ng babae. At may mga alahas siyang ginto, mamahaling bato at perlas. May hawak siyang ginto, tasa na puno ng kasamaan at karumihan niya dahil sa kanyang sexual na imoralidad. Nakasulat sa noon niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan, ang sikat na lungsod ng Babylonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. Wow! So in Jeremiah's time, the Babylonian Empire ang siyang umuusig sa mga Hudyo at sa mga mananampalataya. They destroy the world. In Revelation, ang itinuring po ng Diyos sa mga taong umuusig sa mga mananampalataya, babaeng bayaran na kung tawagin Babylonia.
Now think about that. There is a connection. Pero when you read chapter 18 of Revelation, tignan niyo po ang mangyayari sa Babylon. Dito po tayo sa chapter 18, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaniningnan. Sumigaw siya na malakas. Bumagsak na ang sikat na lungsod na Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Now, here's another thing that we don't want to miss out. Recapitulation. Di po ba? Yung nabasa po natin sa mga tekstong ito, which all point to chapter 11, bahagi rin po dito ang Revelation chapter 18. Another recapitulation na eksena. Bakit ho? Dahil kung ang Babylon ay naglalarawan po the kingdoms of this world na wawasakin ng Diyos, dumating na yung paghahari ni Yahweh. Kaya tuwan-tuwa ang kalangitan. Maghahari na ho kayo. Gagamitin mo na ang iyong kapangyarihan. Hahatulan mo na ang mga patay. At wawasakin mo na yung mga taong gumugulo dito sa mundo. At yan po ay tumutukoy sa mga may nais hadlangan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So as we come to a close, tapusin na po natin ang chapter 11, verse 19. Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit. At naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol, at umulan ng yelo na parang mga bato. Now, yung mga nabanggit po dito, kumidlat, umugong, lumindol, at buwaba po yung mga yelo, it's a reference to final judgment. But what about this? Ark of the Covenant. Now, we have to go for a very quick summary lamang sa paliwanag ho dito, pero ang kahon ng kasunduan sa Lumang Tipan ay nagsimula po yan sa panahon nila Moises. It goes very early as the book of Exodus. Okay? Ngayon, ang nilalarawan po ng Ark of the Covenant, at least when you come at narrative theology, is yung presensya ng Diyos. Kasi ang nilalaman po ng kahon ng kasunduan ay yung mga tableta ng kautusan, nandoon rin yung staff and reed ni Aaron. So nandun po yun sa loob ng kahon ng kasunduan. Ngayon, ang kahon ng kasunduan, kapag dating naman po sa templo o tabernakulo, ito po ay nasa loob ng tinatawag the Holy of Holies. So, the point of the Ark of the Covenant is the faithfulness of God and sacrifice. Yun ang nilalarawan po nun. Pero habang pinag-aaralan po natin yung mga ibang aklat sa Lumang Tipan, lalo na po ang Book of Joshua, ang utos po ng Diyos kay Josue para magiba ang pader ng Jericho, anong kailangan bitbitin ng mga pare? The Ark of Covenant. At hindi lang ho yun. They are going to go around how many times? 7 times. At ano po yung hawak po nila sa kanilang mga kamay? Mga trumpeta. You guys see any parallel here? Ark of Covenant, 7 trumpets, and on the 7th blow, nagiba ang Jericho. But it doesn't stop there. When you continue proceeding in 1 Samuel and 2 Samuel, nung kinuha po ng mga Filisteo ang Ark of the Covenant, ano po nangyari sa kanila? Marami ay nagkasakit. Tumaob si Dagon, yung Diyos-Diyosan po nila. Sa sobrang takot po ng mga Filisteo, ibinalik po nila at isinoli ang kahon ng kasunduan. At nung naibalik na po ang kahon ng kasunduan sa panahon naman nila Solomon,
at inilagay po ito sa templo, ano po nangyari? Buwaba ang presensya ng Diyos. So, ang nilalarawan po ng kahon ng kasunduan is ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagtagumpay ng Diyos, and ang presensya ng Diyos. Pero, mapapaisip ka bakit nila kailangan banggitin po ito? Because the last time na nabanggit po ang Ark of the Covenant is before the Babylonian captivity. And after that, hindi na binanggit. Matter of fact, sa ating kasalukuyan, may mga nababalitaan po ako na ang mga Muslim at ang mga Hudyo, magkakaroon po ng matinding gera between the two kapag nakita po nila ang kahon ng kasunduan. Now, may mga tradisyon na nagtuturo that pagkatapos po na pinasukan ng mga taga-Babylon ang Jerusalem, itinago po daw ni Jeremias ang Ark of the Covenant dun sa bundok na kung tawaging Nebo. Yan po ay ayon sa mga Jewish na tradisyon. But no one really knows. Subalit meron po akong nais basahin po sa inyo mula po sa Apocrypha. Na wag po tayo magugulat na, Apocrypha, masama yan. Hindi ho. Hindi masama ang Apocrypha. Gayunpaman, hindi po siya salita ng Diyos. It's only a historical story. Hindi siya masama, hindi siya nagtuturo ng masasabi ho natin na anything against Christ and His personhood, but it has some historical accounts. Now, tignan niyo po yung ayon sa nakalagay dito sa 2 Maccabees, chapter 2, verse 4 and 8. Babasahin ko lang po sa inyo. 2 Maccabees, chapter 2, verse 4 and 8. Ito po yung kanilang tradisyon tungkol sa kasunduan or the Ark of Covenant. It was also in the same document that the prophet, referring to Jeremiah, having received an oracle, ordered that the tent and the ark should follow with him, and that he went out to the mountain where Moses had gone up and had seen the inheritance of God. Jeremiah came and found a cave dwelling, and he brought there the tent and the ark and the altar of incense. Then he sealed up the entrance. Some of those who followed him came up and intending to mark the way, but could not find it. When Jeremiah learned of it, he rebuked them and declared, "The place shall remain unknown until God gathers His people together again and shows His mercy. Then the Lord will disclose these things, and the glory of the Lord and the cloud will appear, as they were shown in the case of Moses, and as Solomon asked that the place should be specially consecrated." Pastor, anong ibig sabihin po nun? Ayon po sa tradisyon ng ikalawang Maccabees or second Maccabees, itinuturo po ng tradisyon na ito na bago po pumasok ang mga Babylonians, itinago po daw ni Propeta Jeremias ang Ark of the Covenant in Mount Nebo. Ngayon, yung mga sumusunod po sa kanya, hindi niya binigyan ng direksyon ang mga ito. Bakit po? Dahil ayon po kay Jeremiah, kailangan ko itago ito. Pero kapag ito'y lumitaw sa tamang panahon, that means, babalik ang Diyos at wawasakin po niya ang lahat ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin po sa tradisyon na yan. So, ayon po sa Jewish tradition, kapag lumitaw ang Ark of the Covenant, that means dumating na ang paghato ng Diyos dahil naging tapat siya sa kanyang kasunduan. So, sa madaling salita, ano pong ibig sabihin nung makita po ni Juan ang Ark of the Covenant sa langit? Tapos may kasunod pa, kidlat, lindol, ugong. Tapos isang malaking yelo na bumaksak. What does that all mean? It all represents the terrifying presence of God. And He is faithful in His judgment. Kapag hinatulan po niya ang masasama, yan po ay katuparan lamang ng kanyang mga ipinangako sa kanyang mga alipin na hindi niya sila pababayaan.
So sa buod mga kapatid, ano po ba ang nilalarawan ng seventh trumpet judgment? It represents God's faithfulness in punishing the wicked and giving a reward sa kanyang mamamayan. So in short, tayo po ba ay nakakaranas ng pag-uusig bilang mga Kristiyano? Tayo po ba ay nahihirapan sa ating digmaan laban sa laman? Well, magalak po tayo mga kapatid. Dahil konting tiis lang, babalik na po si Kristo. Wawasakin po niya ang lahat ng kasamaan, kadiliman, lahat ng umuusig ho sa atin. At itatalaga na po niya, or itatayo rather, ang kabuuan ng kanyang kaharian. So the seventh trumpet judgment is so fascinating. In the time of Joshua, seven trumpet, and on the seventh sound, nagiba po ang pader ng Jericho. The seventh trumpet, nagiba naman po ang kingdoms of this world. In other words, number 7 symbolizes the perfect justice and wrath of God laban sa masasama. Pero sa mga na kay Kristo Jesus, ito po ay pagpapala at gantimpala sa kanila. So what does the reign of God involve? God's punishment of the wicked and the rewarding of the saints. So ang tanong po nitong gabi, are you in Christ or not in Christ? If you're in Christ, gantimpala ang nakalaan ho sa atin. If we're not in Christ, galit ng Diyos. So now that we finished chapter 11, mga kapatid, nawa po naging malinaw ho sa atin ang ating pag-aaral. The chapter 11 verse 15 to 19 ay isang eksena patungkol po sa mga mangyayari when the Lord comes back and establishes the consummated kingdom.